Fully operational na ulit ang Outpatient Hemodialysis Center ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natutukoy ang dahilan ng chills o panginginig ng mahigit 40 pasyente nito kamakailan. Gayunpaman, hindi naman daw natatakot ang ilang pasyente na magpa-dialysis pa rin sa ospital. May report si Mark Salazar. Isa si SPO2 Bayani Madlos sa 44 na kidney patient na nangatog sa pagpapadialysis sa NKTI noong huling linggo ng Mayo. Pagkatapos niya mag-dialysis, paglabas niya ng dito, nanginig na siya. Paano Yung nag-chill talaga siyang ganun talaga nag-chill. Ano ginawa niyo? Tinakbo ulit siya dito sa loob. Inanuhan siya ng paracetamol. Kinailangang i-confine si SPO2 Madlos at isailalim sa blood culture para malaman kung bakit siya nangatog. Dapat masigurado ng ospital yung kaligtasan ng mga pasyente nila. Matapos ang isang linggong partial operation ng hemodialysis unit ng NKTI, fully operational na ulit ito kanina. Lahat ng 31 dialysis machines ay pinagana na. Hopefully, kung hindi na ho talaga lumabas na meron pang nagka-problema ng mga pasyente, tuloy-tuloy na po ito. Pero hindi pa rin daw nila nalalaman ang totoong dahilan ng pangangatog ng mga pasyente. Hindi pa raw kasi tapos ang Food and Drugs Administration sa pag-e-examine sa dalawang brand ng fluid agent na ginagamit sa dialysis. Mas in-depth na po yung study nila, parang CSI na ginagawa nila. No? Kung meron silang makita daw, isasubject pa po nila daw sa parang bacterial fingerprinting kung meron. No? And it might take really 2 weeks. May ilang kidney patient naman ang hindi nahihintayin pa ang resulta ng investigasyon dahil kailangan din naman talaga nilang magpa-dialysis. Ang iba'y dinadaan na lang ito sa biro. Ako hindi na ako takot mamatay. Patawarin po ng Panginoon Diyos. 800 kidney patient ang siniserbisyohan ng NKTI. 120 kada araw ang kanilang dinadialysis. Mark Salazar, GMA News.